Good morning! Maaga kami nag-breakfast. Iniwan namin din na kuya. Hindi nila alam. Both fingers down. Kaya katira, uy. Right, penalty. It's not the worst thing that could happen. Last day na ng aming staycation mga people. Dito sa may Anda. Sina D, Seb at Ricoy and pa sa pool na ligo. Sinulit na nila. Doon kami ni Bigger kaya nagtambay. Kaya lang, mainit. So sabi ko, dito na ako sa room. Ganyan siya, tulog. Tinabihan ko para makatulog ng maayos. Para later, sabing biyahe pabalik ng bahay. Good mood siya. Kaya yan, tinabihan ko muna. Mga 20 minutes na to siyang tulog. Antayin ko na lang magising. Saka ako mag-i-impake para sa aming uwi. And bukas is babalik na si Sir Singapore. Tapos may pasok na rin si Nadrikoy. Last Monday pa. So, tahimik na naman yung bahay. Si Dave punta din ang Zamboanga. Siguro hindi ako sasama kasi masama yung ko. Yung tiyan ko. Naghanap ako ng toilet every time. Hindi naman siya yung sobrang lala pero mahirap pag nag-travel tapos ganun yung feeling lalo na pag dito local travel lang kasi mahirap maghanap ng toilet kung sa baga. Diba pag sa airplane ganun, hindi ako komportable mag-jebs sa loob ng plane. So siguro hindi ako makakasama. What to do? Sunduin kami ni Kuya Ricky, yung driver ng van mamaya mga alauna. So kailangan talaga magligpit mga 11:30 or 12 kasi magla-lunch pa kami before kami aalis. And so far, maganda yung experience namin dito sa may resort ng Anda. Maganda yung serbisyo nila. Tapos yung pagkain masarap. As in masarap yung pagkain nila. And professionals yung mga staff. Hindi katulad ng ibang resort. Katulad doon sa Panglao, nagstay kami last time. May isang resto doon sa may harap ng beach. Hindi sila masyadong sa guest. Hindi sila masyadong tutok sa guest ba. Si D, yung niya inumin ubos na. Wala man lang silang initiative na magtanong or mag-check kung may inumin pa ba yung guest nila. Ako pa naman pag in regards to service na madali kong mapuna yung good and bad na servisyo sa resto since nagtrabaho ako sa hotel or sa restaurant for 9 years. So yun talaga napuna ko agad pag hindi maganda yung servisyo ng isang restaurant, which is I don't mind naman kasi hindi naman ako mareklamo na tao. Pero to think lang na nagtatrabaho ka tapos may guest ka, dapat binabantayan mo na maayos yung guest nyo, hindi yung tatlong servers kayo na sa harap ng guest tapos nagchichismis samantalang yung guest nyo nasa likod nakatingin sa inyo habang kayo nagchichismis, hindi man lang nag-initiate na i-check kung meron pa bang beer. Yung guest pa yung tatawag na kailangan ng beer tapos lang, chismis lang yung inaatok. Kawawa yung may-ari ng resto kasi pag ganun, kung ako yung guest pag ganun yung serbisyo ng isang resto, hindi na ako balik. Kasi yun nga, hindi lang sa food or drinks makukuha mo yung loob ng isang guest, kundi sa serbisyo. Doon talaga service. Reason bakit babalik yung guest sa establishment, sa restaurant or whatever is more talaga on service. Yun, kahit masarap pa yung food or drinks nyo, pag hindi maganda yung servisyo nyo sa guest, hindi yan babalik. Maghahanap yan ng ibang restaurant na nandun na lahat, good service, good food, and good drinks. And hindi ka rin makakapag tips pag ganyan yung style. Nakaligo na ako. Buti na lang si baby girl, tulog lang. Yun siya. Tulog lang talaga siya kanina pa. Kanina tinabihan ko yan siya dyan. Tapos
Yun, iniwan ko para maligo. Yan, tulog pa rin. Gustong gusto niya pag naka-elevate siya sa may pillow. Antok. Antok eh, itsura. So, nakapag-impake na ako. Yan, yung labahin namin. Yung mga duming damit. Tapos yan, yung luggage. Punta lang kami sa may resto para kumain ng aming lunch. And then, babalik para, uwi. Ready to go. Balik na sa aming town sa may Tubigon. Pasilip ulit ng kanilang resort. Ang ganda talaga dito mga people. Nakaka-relax. Hindi ako nagkaroon ng chance na bumaba doon na part. Maganda daw sabi ni Seb, pero mabato sa baba. Hindi pwedeng maligo. Tapos malakas pa yung current since habagat. Kaya yun. Ang ganda. See you next time, Anda. Diba? Ando na daw si Kuya Ricky, yung driver, sabi ni Tricoy. Yes. Hello po, nandito na kami. Nanay. Sa mana? Video. God bless you only. Ano sa tatay? Hello po. May nang hello. Hi vlog. Hi vlog. Nagbigalag ka mo, kuwan kayo. Oh, sudan. Budig na eh. Diyan, bunga ko eh. Ayun, puro pula. Yan. Madami. Padalhan ko si Seb niyan bukas pa Singapore. Yan. Tsaka mangga siguro. Doon sa baba. Yan, may mangga dyan. Yan, daming pula, daming hinog. Patanawa pula. Apa? Dami niya kuha. Rambutan. Bakit dagang kayo? Blikon ba ka? Parang buwak ako ba? Parang sige ka. Oy, tanda hulog. Ayok, Marami pa doon sa puno. Ayok, anak ko. Ang sarap, ang tamis. Kanang pilihan na kay Nicolas sige sa. It's okay ra kuno lagi. Okay ra kuno niya, dili mo da. Ayok ka pa na atuk sa. Okay. Ang sarap. Meron kotor ko kay tungkong ko sa sanga sa kwan. Abot ka na. Abi ko dito ka sa tunggo sa kuan. Abi ko dito ka tunggo itong atop kay nangawak pa na. Curious, how much is it just for his nail? Ha? How much is it for just to save his nail? Pila guna take anang sa manicure te kay yang ikumpara sa Singapore? 100 ang tiilo kamot or both? 100 Alas 12 na ng madaling araw dito mga people, and katapos lang namin magpa-manicure and pedicure. So dami namin, ako, dalawang ate ko, si Tricoy, si Sebi, si Bingkoy, isang pamangkin ko, saka nanay ko. Tapos yung mga kulay na pinili namin is yung mga matingka. Tingnan sa akin, yellow green. Hindi talaga ako mahilig sa manicure at pedicure, as in kailan ba ako last nagpa-manicure? Hindi ko alam. 5 years ago basta. Ang tagal. Kasi yun nga, ayaw ko na kinukot-kot or kinukuskus yung kuko ko. Palagi talaga sa pa ako lang. Tapos colorless lang din. Pero kanina, since nakita ko yung kapatid ko tsaka nanay ko nagpakulay, sabi ko why not try ko rin. Ayan, pinili ko color
matawag, olive daw, olive green, sabi ng kapatid ko yan. Yan, si baby girl, dito muna sa sofa kami dalawa since hindi pa tutuyo. Tuyuin ko muna bago kami lilipat doon sa may kwarto. So, si Seb at D, bukas, maaga silang aalis kasi ihatid na nga ni D si Seb sa Singapore, and then after that is diretso na si D sa Zamboanga. So, ako, nag-iisip pa ako kung sasama ba ako kasi yun nga, maano pa yung tiyan ko. Tawag nito, hindi pa gaano ka okay ba. Nag-emergency jabs pa ako minsan. Kailangan ng toilet palagi. And hanggang dito na ang aking vlog, mga people. Maraming salamat sa inyong palaging panonood. Mag-ingat kayo palagi. God bless and bye-bye.